So yes po, kagaya po ng ating nasabi, tayo po ay tatapik ng kaunti o makikisawsaw tayo sa larangan ng politika. At nasabi ko po na 101% na maaaprobahan o maisa sa batas po yung isinisulong na bill na pagpapaliban at pagpapalawig po ng termino ng mga nakaupo. Kasi po mayroong malalim na dahilan yan. Tiyak po yan. Sa June 2 or 3, 4, 5, sigurado po 101% maaaprobahan yan at tiyak na matutuwa po yung mga nakaupo. Dahil siyempre po, hindi naman nila kasalanan na ma-extend sila o ma-postpone yung halalan po. Pero mayroon po malalim na dahilan yan bakit nila aaprobahan. So, heto po, magandang araw sa lahat. Ito po yung part 2 ng usapang politika natin. Nabanggit ko po sa part 1 na 101% na maaprobahan yan dahil po sa mga dahilan. Ano po ang mga yan? Siyempre po kayo muna ay aking inaanyayahan. Mag-follow, mag-subscribe sa aking channel at may pamimigay po ako ng mga libreng silver para po sa mga followers. So ang mga dahilan po, unang-una, siyempre politika yan. Lalong-lalo na si Madam Amy kasi pinamulitika po nila yan. Isipin mo, ilang bang libo na barangay tayo at ilan yung mga nakaupo. Siyempre po gusto nilang makuha ang kanilang mga boto. Kaya po nila ginawa ang bagay na yan. At siyempre, katatapos lang ng eleksyon, ang dami po ng kanilang gastos para hindi sila gumastos. Yan lamang po ang pangunahing dahilan. Ito naman po ang tanong. Kapag yan po ba ay naisa batas, maipapatupad po ba yan? Pwedeng oo po, pwede ring hindi. Alam niyo kung bakit? Pero bago po yan, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa aking channel at ako po ay namibigay po ng mga libreng silver jewelries po para sa aking mga followers. So yes po, hindi po sila nakakatiyak dahil may ruling po ang Supreme Court at ang Supreme Court po o Korte Suprema po ang nagtakda na yan ay magaganap po sa December 1, 2025. At kung yan po ay maaprubahan man, nandyan po si Attorney Makalintal na naghihintay lamang po at tiyak po yan na po ay magpipetisyon. So hindi pa rin po nakakatiyak na kahit yan po ay maisa batas. Kaya wag malungkot yung mga gustong humabol. May tsansa pa po kayo at may mas malinaw at mas malaki po ang tsansa na matuloy po ang halalang pambarangay. Tinitiyak ko po yan. Bakit ko ba nasabi na tuloy ang halalang pambarangay sa 2025 December 1? Napakasimple lamang po ng ating kasagutan dyan. Pero bago po yan, sa lahat po na napadaan lamang po sa page na ito, please like, follow, comment, share. At ako po ay namimigay ng mga libreng silver jewelry. Yes po, kaya po nasabi na tuloy na yan dahil sa ganang akin po hindi po papayagan ng Korte Suprema na labagin yung batas na ginawa nila. At hindi rin po papayag sigurado si Attorney Makalintal na hayaan na yan po ay maipatupad dahil alam po ni Attorney Makalintal na labag sa batas ang pag-extend ng termino at pagpopospon po ng halalan. So yes po, at alam po ba ninyo na ang ating mga mambabatas, kahit na po si Madam Amy Marcos, ay alam po niya na ang isinisulong nilang batas ay labag at hindi po maipapatupad yan. Pero bakit po nila pinipilit pa o ginagawa? Kagaya nga po ng aking nasabi, pinamumulitika nga po lalong-lalo na ni Madam Amy yan. Although alam po niya, kasi may mga advisor na mga magagaling na abogado din naman yan. At magaling naman si Madam Amy. May pinag-aralan naman yan. Kaya lang, sayang po yung ilang libong nakaupo na makukuhaan niya ng boto. Kasama na dyan yung mga alipores ng mga nakaupo, yung mga nagtatrabaho sa barangay. Kaya kahit po alam nila
na mahihirapan silang maipalusot yan, ay pinipilit pa rin po nila na sinasabi na yan po ay kanilang ipapasa. Yan lamang po ang dahilan, politika lang yan. Bago po ang lahat, yung mga napadaan lamang po sa aking page, please like, share, comment, at higit sa lahat, mag-follow po kayo. At baka kayo po ang maswerte na aking mabibigyan po ng libreng silver. So, yan nga po, ang COMELEC po ay nagtakda na po ng kalendar para po dito sa darating na halalan sa December 1, 2025. At alam po ba ninyo bakit ginagawa yan ng COMELEC kahit na may isinusulong na batas para ito po ay hindi maganap? Yes po, dahil ang sabi nga ng COMELEC at ayon po sa batas, ang batas po na umiiral ngayon ay yung nga pong pagtatakda sa December 1 ng halalan. So hanggang wala pong bagong batas, yan pa rin po ang susundin ng COMELEC. Napakarami po yung napapanood natin, hindi lamang sa YouTube at maging po sa sa FB patungkol po sa barangay election, dahil napakarami po kasi ng interesado, mga kaibigan, sa pag-aabang kung ano na po ang mangyayari na dito nga po sa barangay at SK election. Kaya kung ano lamang po yung ginagawang content, siyempre para may mga manood, kumita ng kahit papaano. Pero tayo po ay nakabase lamang po sa batas, So habang wala pong bagong batas na naaprubahan talaga at walang kumontra at pinayagan ng Korte Suprema, maaring yan po ay ma-postpone talaga, mga kaibigan. So yes po, ito po yung mga dahilan, hindi ko na kayo bibitinin kung maaari ba talaga na ito ay ma-postpone. Yes po, oo, pwede po kung wala pong kukontra, kung pahihintulutan po yan ng Korte Suprema. Bagamat sila po ay ang nagtakda na ang barangay election ay gagawin po o gaganapin sa December 1, 2025. At kung sakasakali naman po na hindi po umakto ang Korte Suprema dyan, ay nandyan po si Atty. Makalintal na tiyak po na magpipetisyon para po sa batas na pagpapaliban na iyan. Yes po, sa ganang akin po ay hindi po papayagan ng Korte Suprema na labagin yung kanilang ginawang batas. Ang Korte Suprema po ang ating pinakakataas-taasang hukuman. Idineklara po niya na noong napospon yung barangay election ay sinabi niyang unconstitutional ito po. Kaya siya po ay nagtakda na gaganapin po yung halalan sa December 1, 2025. At ngayon nga po ay may sinusulong na naman batas yung ating mga mambabatas, lalong-lalo na si Madam Amy. Yes po, maaring maaprubahan po yan. Aaprubahan po nila yan sigurado, dahil nga meron silang sariling interest o self-vested interest. Kaya lang po, laging nakakontra dyan si Atty. Makalintal. At tiyak po na kagaya po ng sabi ko, opinion ko po ito, hindi po yan papayagan ng Korte Suprema dahil sila po ang nagtakda. Yes po, sila ang nagtakda na yan ay magaganap na. Kung sakali man po na talagang mapopospone o hindi matutuloy ang halalan, ay wag naman nating sisihin yung ating mga nakaupo dahil hindi naman po nila kasalanan yan. Siyempre, sino ba naman po yung aayaw na hindi ka nagagastos, hindi ka na mapapagod, ma-extend pa ang iyong termino, hindi po ba? So napakaswerte po ng mga nakaupo kapag naisabatas at napatupad po ang ginagawang pagsusulong na iyan ng Senado at ng Kongreso na tinatawag nilang fixed term setting. Oh yes, term setting daw po at hindi pagpo-postpone. Nakalimutan yata nila na may nakatakda. So kapag may nakatakda at hindi natuloy, na-postpone yan. At kapag may hangganan na at pinahaba, extension yan. Anong nangyayari sa Pilipinas? Kung sakali po talagang
may pagpapaliban, hindi matutuloy ang barangay election, barangay SK election, sino talaga ang makikinabang? Alam po ba niyo kung sino? Pero bago po yan, siyempre kayo po ay aking inanyayahan na mag-follow po, mag-subscribe sa aking mga channel at tayo po ay namimigay po ng mga libreng silver, jewelries sa ating mga mapipili. Ang makikinabang po siyempre yung mga nakaupo, mayor, congressman, alam, di ba, nabanggit nga natin, no? Doon sa nauna na gumastos ng malaki yan dito sa nagdaang halalan. So napakalaki po ng gastos nila. At kung yan po ay matutuloy, talagang gagastos pa rin po sila ng malaki dahil tutulungan, babadgetan po yung kanilang mga alaga, yung kanilang mga supporter o yung kanilang mga tao. Ganyan po yung politika, ganyan yung barangay. Tao po yan ang mga nakaupo at sila ang nagbibigay ng panggastos sa kanilang laban. So kung hindi matutuloy yan, siyempre nakapag-saving sila, hindi po ba? Sila po ang makikinabang. Kaya nga atat na atat ang mga yan na i-postpone yan para hindi sila gumastos pansariling ay naku po, yan po ang katotohanan.